May ilang mga pangalan lang sa industriya ang maihahalin tulad sa hip-hop at pop culture icon gaya ni Sean Combs na mas kilala sa tawag na P. Diddy. Binago ni Diddy ang kahulugan ng pagiging isang artist, negosyante, at isang cultural icon. Nagsimula si Diddy sa pagtatayo ng kanyang record label na Bad Boy Records noong early 90s. At dahil sa kanya ay nakilala ang mga hip-hop legends gaya nila Notorious B.I.G. at Faith Evans na gumawa ng mga chart-topping hits na bumago sa tunog ng hip-hop. Pero para kay Diddy, panimula lang ang musika at kalaunan ay nag-build siya ng empire at pumasok sa mundo ng fashion at nag-launch ng brand na Sean John. Nakipag-partner din siya sa Ciroc Vodka at nagpalaganap ng trends sa spirits industry at bumuo din siya ng platform na Revolt para magpakilala ng mga black artists at mga creators na siyang naging mahalagang role niya sa media. Maliban sa negosyo, consistent si Diddy sa pagsuporta sa mga community empowering young and new artists. Sinemento niya ang kanyang influence bilang isang leader at innovator sa pamamagitan ng kanyang walang tigil na mga philanthropic efforts. Kaya mula fashion, music, hanggang media ay nag-set si Diddy ng standards at nag-inspire ng isang buong henerasyon. Ngayon, may mga nakagugulat na alegasyon ang lumulutang laban kay Diddy at inaakusahan siya ng pang-aabuso, kahalayan at maging bilang isang criminal enterprise. Ayon sa mga recent lawsuits at mga dati niyang kasama, si Diddy ay inaakusahan ng pag-o-organize ng mga exploitative gatherings na minsan ay tinatawag na mga freak-off gatherings involving coercion o pamemwersa at paggamit ng mga controlled substance at mga disturbing forms of control. Ang kanyang dating girlfriend na si Cassie Ventura ay sinampahan siya ng kaso hinggil sa ilang taon ng di umano ay pang-aabuso at manipulation. Ang kaso ay tungkol di umano sa mga violent behavior at sapilitan na participation sa mga freak-off gatherings which according kay Cassie ay ginagamit ni Diddy para makontrol ang mga tao. At dahil sa mga testimonya niya ay nagkaroon ng malawak na investigasyon at nagsiwalat ng marami pang mga nakababahalang mga detalye. At dahil sa pagiging founder ng Bad Boy Records, pagiging entrepreneur sa mundo ng fashion, spirits at media, nanatiling isang cultural icon si Diddy sa loob ng ilang dekada. Pag itong mga aligasyon na to ay napatunayan ay siguradong sira ang reputasyon, mga endorsement at legacy ni Diddy sa industriya. Ngayon ay pasukin naman natin ang madilim na mundo ng mga tinatawag na mga freak-off party, mga event that blurs the line between lavish celebration at scandal. Itong mga exclusive elite gatherings ay ginaganap sa mga pinaka-luxurious venue sa Hollywood at pinupuntahan ng mga A-listed celebrities, athletes at mga socialites na nais magpakasasa sa mga nangyayari sa mga event na iyon. Imaginein mo ang isang event with dazzling lights na may mga makamundong pagtatanghal at ang mga guest list ay mga taong kilala sa Hollywood at mga celebrities mula sa iba't ibang sulok ng entertainment industry. At ayon sa mga rumors, ay may mga nagaganap dito na mga pamimilit at paggamit ng mga controlled substances. Si Diddy, na isang higanteng icon ng music industry ay humaharap sa mga serious legal challenges dahil sa paglutang ng mga alegasyon ng pang-aabuso at misconduct. Nagkaroon ng federal indictment na nagbunyag ng mga nakababahalang akusasyon gaya ng human trafficking, obstruction of justice at racketeering. At ano nga ba ang racketeering? Ang racketeering ay yung pang-aangkin sa isang negosyo sa illegal na pamamaraan. Pagpapalakad ng isang negosyo gamit ang pera na galing sa illegal o kaya naman ay paggamit sa isang negosyo para gumawa ng mga bagay na illegal.
Ang mga aligasyon na to ay nag-ugat mula sa mga sunod-sunod na di umano ay insidente ng pamimilit, mga mahahalay na aktibidad na nangyayari sa mga sinasabing freak of parties at mahalaga ang kahihinatnan nito dahil pag nahatulang convicted si Diddy ay makukulong siya ng mahabang panahon. At isa sa mga pinaka-pinag-uusapan na kaso na isinampa laban kay Diddy na gumulat sa buong entertainment industry ay ang kaso ni Cassie Ventura. Si Cassie ay isang singer at model na dating naging karelasyon ni Diddy. Dati rin si Cassie na artist ng Bad Boy Records at isa sa mga kanta na pinasikat ni Cassie ay ang Me and You. Si Cassie ay nagsampa ng kaso dahil sa di umano ilang taon ng pisikal na pang-aabuso. Ang kaso na isinampa ni Cassie kay Diddy ay naglalahad ng mga nakababahalang akusasyon, kung saan iniuugnay ni Cassie ang ipinaranas sa kanya ni Diddy ng ilang taon ng emosyonal at pisikal na trauma. Madalas siyang pinipilit na dumalo sa mga tinatawag na freak of party at nangyayari ang mga yon ng mga panahon na 19 years old pa lang si Cassie. Noon namang early 2000s, nagkaroon naman si Diddy ng mga tinatawag na white parties na ginaganap tuwing Labor Day. Ang mga uma-attend dito ay required na magsuot ng all white at ang mga party na ito ay nag-a-attract ng mga elite personalities sa Hollywood mula sa music industry, film at sports. Ngunit bukod sa pagiging party ay nagmistulang isang cultural movement din ito, celebrating black excellence na nagbibigay ng platform para magkakilala ang mga artist at ang mga malalaking pangalan sa industry. At dumako naman tayo sa istorya at aligasyon ng isang dating rapper ng Bad Boy Records na si Mark Curry. Si Mark Curry ang isa sa mga rapper na nakakolab ni Diddy sa song na Bad Boys for Life. Inakusahan ni Mark Curry si Diddy na pinangakuan siyang gagawan ng album na hindi naman nangyari at nag-grab ng credit para sa mga kanta na si Mark Curry ang sumulat. Kasama na dyan ang Come With Me. At kalaunan ang collaboration ay nauwi sa exploitation. Pinilit ni Diddy si Mark Curry na pumirma sa mga kontrata na inaalisan siya ng karapatan sa kanyang kikitain. Sa madaling sabi ay hindi lang karapatan sa mga kinitang pera ang pinaglalaban dito ni Mark Curry, pati na rin ang respeto at pagkilala para sa mga kanta na siya ang sumulat ngunit inaangkin ni Diddy. Sa mga iskandalo na kinasasangkutan ng mga celebrity, sina Sean Diddy Combs at Jeffrey Epstein ay naging mga pangunahing mga tao pag napapag-usapan ang tungkol sa pananamantala at pananagutan sa batas. Si Diddy, na isang kilalang music icon, ay nahaharap sa mga seryosong akusasyon ng pagsasagawa ng mga mapang-abuso at mahahalay na mga gatherings at misconduct, at pinalalapan ng mga revelasyon mula sa mga dati niyang kapartner tulad ni Cassie Ventura. Sa kabilang banda naman, ang legacy ni Jeffrey Epstein ay nabahiran ng kontrobersya dahil sa mga kaso ng human trafficking, pananamantala ng ilang mga tao para sa pleasure ng ilang mga elite. At ang mga pananamantala na ito ay pinalalapan ng malawak na koneksyon ni Jeffrey Epstein, kasama na ang mga politiko at ilang mga celebrities. At sa ngayon nga ay humaharap si Diddy sa seryosong mga kaso, kabilang na ang racketeering at human trafficking na kung saan siya ay dinideklarang guilty. Bumuo din si Diddy ng malakas na legal team na pinamumunuan ni Mark Agnifilo kasama sina Tenny Geragos at Alexandra Shapiro para ilaban ang kanyang kaso. May mga dagdag pang mga bagong kaso laban sa kanya, gaya ng pagpapagamit ng controlled substances sa mga tao at mga kahalayan sa loob ng mahigit 2 dekada at paulit-ulit na tinanggihan si Diddy na makapagpiyansa. Habang humaharap si Sean Diddy Combs sa seryosong mga kaso ng pananamantala at pang-aabuso,
Nasisiwalat ang madilim na aspeto ng kanyang buhay na minsang natakpan ng kasikatan at kayamanan. Ang dating hip-hop icon ngayon ay nasa gitna ng paglilitis na maaaring magwasak sa kanyang pangalan at kanyang legasiya. Ang kwento ni Diddy ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan ay hindi lisensya para abusuhin ng iba at ang publiko ay umaasa ng katarungan sa kabila ng kinang at tagumpay.